wrong when I hurt you? Do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? What? Gulat na sabi ni Kenneth matapos sabihin ni Ryan na nasusunog ang ospital na kinaroroonan ni Marco at ng mag-ina nito. Iniwan ni Kenneth ang mga papeles na binabasa niya at dali-daling umalis ng mansyon kasunod sina Ryan at Jason. Pagdating nila sa lugar ay may mga pulis at mga bombero na pilit pa rin ang apoy. Marco! Ani Kenneth nang makita nito ang lalaki na nakaluhod na. Parang binagsakan ng langit at lupa ang mukha ng lalaki, kaya naman nayakap ito ng dalawang kaibigan. Si Angelica! Ani Kenneth. Subalit napaluha lamang at umiling si Marco, kaya naman napatiimbagang si Kenneth at dire-diretso itong naglakad. Sa tuwing may umaawat o pumipigil dito ay tinututukan ni Kenneth ng baril, kaya naman sa takot ng mga gustong umawat ay hinayaan na lamang ng mga ito ang binata. Sinundan naman ng dalawa ang binata, gayon din si Marco. Hinubad ng binata ang suot na coat at itinakip iyon sa ilong niya. Nang makapasok si Kenneth ay napakakapal ng usok sa loob. Kukonti na rin ang apoy dahil sa tulong ng mga bombero. Nakita ni Kenneth ang walang malay na pamilyar na babae, kaya naman kaagad iyong pinuntahan ng binata. Ryan! Marco! Dito! Tawag ni Kenneth, kaya naman mabilis na lumapit ang tatlo at kaagad na binuhat ni Marco ang walang malay na asawa. Hinahanap pa rin ni Kenneth si Angelica, subalit mas lalong kumakapal ang usok at nahihirapan na silang huminga roon. Samantala, sa kabilang dako naman ay may isang kulay itim na sasakyan na nakaparada na tila may hinihintay ito. Ilang sandali lamang ay lumapit ang isang babaeng may suot na kulay puting sombrero at kulay puting mask. Makapal ang suot itong jacket at dali-daling pumasok ng sasakyan. Oh, nakuha mo ba? Ani ng babaeng nakapula ng lipstick at mababakas ang galit at puot sa mukha nito. Siyempre, ako pa. Malinis kaya ako magtrabaho. Sagot naman ng isang babaeng kakapasok lamang ng kotse at nilabas ang sanggol na kanina pa nakatago sa malaking jacket na suot nito. Magaling. O ito, magpakalayo-layo ka na. At ito nang huling beses na makikita kita, ha? Ani ng babae kinuha ang batang sanggol na babae. Kaagad namang kinuha ng kausap ang sobre na naglalaman ng 2 milyon at malawak ang pagkakangiti nito. Oo naman, madam. Thank you. Nga pala, madam. Bakit mo pinadukot sa akin ang batang yan? Pag-uusisa ng babaeng inutusan. Wala ka ng pakialam. Sige, umalis ka na. Sagot ng mayamang babae at masamang tiningnan ng kaharap. Okay. Nagtatanong lang eh. Sige madam, salamat ulit. Sagot ng inutusan at humalik pa ito sa hawak na sobre sa kakaagad na bumaba ng sasakyan. Nang makaalis ang babae, ay napatingin si Lily sa hawak na sanggol at napatiimbagang. Ngayon, mararanasan ng mga magulang mo ang pakiramdam ng mawala ng anak. Ikaw ang magiging kabayaran sa pagkawala ng anak ko. Ani ng babae at dumaan ang malademonyong ngisi nito. 5 taon ang lumipas at sa loob ng 5 taon ay naging miserable na ang buhay ni Marco. Palaging nakatulala na lamang ang kanyang asawa at hindi nito makausap. Magsasalita lamang ito sa tuwing bibigkasin nito ang pangalan ng anak. Habang si Kenneth naman ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa na mahahanap nila si Angelica. Malakas ang kutob niyang buhay pa ito at hindi ito namatay sa sunog. Maging si Marco ay malakas ang kutob niyang buhay pa ang kanyang anak. Kahit sinabi na ng mga pulis na may batang sanggol na babaeng nasama sa sunog at posibleng iyon ang anak nila na Angel. Mila, nasaan na yung kaparehan nito? Sigaw ni Lily sa 5 taong gulang na batang babae at sinampal sa mukha ng batang isang kulay pulang sandal nito. Katatapos lamang linisin ng bata ang mga sapatos at mga sandals ng kinikilalang ina, kaya nagpupunas naman ito ng mga pinggan na pinaghugasan ng tawagin siya ng ina. Hindi ko po alam, Mama. Wala pong kaparehas yan ang linisin ko kanini. Sagot ng batang babae. Pawis na pawis ito at basang-basa rin ang lumang kasuotan nito. 3 taon ang dumaan sa buhay ni Lily at sa 3 taon na iyon ay tuluyang naghirap ang buhay ng babae. Nagtatrabaho na lamang ito sa club bilang isang manager.
Malaki ang ibinayad niya noon upang palabasing patay na ang anak ni Marco at Angel. At ang babaeng inutusan niya noon ay hindi pa rin tumitigil sa pagbabanta sa kanya na ilalaglag siya nito kapag hindi siya magbibigay ng pera. Kilala niya si Marco. Kayang-kaya siya nitong patayin kung sakaling malaman nitong siya ang nagpadukot sa anak nito. At siya rin ang nagpasabog ng ospital na dahilan ng ikinamatay ng maraming inosenteng tao. Hindi mo alam? Bakit ba napakamalas mong bata ka? Hanapin mo! Hanapin mo ha! Hindi ka papasok sa school hanggat hindi mo nahanap ang kaparehas nito. Ani Lily at muli na namang ipinalo sa mukha ng bata ang hawak na sandal. Maluha-luha na si Mila habang hinahanap ang kapareha ng sandal ng ina. Ayaw niyang lumiban sa school kaya kailangan niyang mahanap ang bagay na yun. Nasaan ka na ba? Magpakita ka na. Malapit na akong papasok. Asan ka na? Saad ni Mila habang humihikbi. Nang mapagod sa kahahanap ay napagpasahan na lamang ng bata na maligo at magbihis upang pumasok sa paaralan. Alam niyang mapapagalitan na naman siya at masasaktan ng ina kapag nakauwi ito at hindi pa rin niya nahahanap ang pinapahanap nito. Matalinong bata si Mila sa edad na 5 taong gulang ay para na itong 10 taon o mahigit pa kung mag-isip. Katulad ng inaasahan ng bata ay muli na naman siyang sinaktan at ikinulong ng ina sa bodega. Ganon ang ginagawa sa kanya ng ina sa tuwing meron siyang magagawang kasalanan o nasisira sa mga gamit ng ina. Kinukulong siya ng 1 araw at hindi binibigyan ng pagkain. Kaya naman alam na alam ni Mila ang gagawin. Lihim siyang nagtago ng biskwit at chocolate candy upang pantawid gutom. Dumaan ang maraming buwan na taon hanggang sa maging 15 anyos na si Mila. Ganap na rin itong dalaga. Nag-aaral pa rin si Mila at sa murang edad ay natuto na siyang maghanap buhay upang mapag-aral niya ang kanyang sarili. Dahil kahit may kinakalakihan siyang ina, ay hindi ito nagbibigyan ng suporta sa kanyang pag-aaral. Bagkos ay kinukuha pa nito ang ibang perang naiipon ni Mila. Habang nagkakaisip si Mila, ay patagal ng patagal ang pagtatanong niya sa kanyang sarili kung si Lily ba talaga ang tunay niyang ina. Dahil mula pagkabata ay hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng ina at totoong magulang. Nay, huwag yan. Pera ko yan eh. Ipon ko yan para sa pag-aaral ko. Umiiyak na sabi ni Mila matapos nang makitang kinukuha ng ina ang perang inipon niya sa isang garapon. High school na si Mila, kaya naman pinag-iipunan niya ang pagpasok niya sa senior high. Isang napakalakas sa sampalang iginawa ng kanyang ina, kaya naman natigil sa pag-agaw si Mila sa perang hawak nito. Ang lakas ng loob mong ipagdamot sa akin to. Baka nakakalimutan mo. Nanay mo pa rin ako. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa mundong to. Kulang na kulang pa to kumpara sa pagpapalaki ko sa'yo. Ayun na nga eh. Nanay ko kayo. Pero bakit mo ako ginaganito? Wala pagkabata. Ako na nagpapaaral sa sarili ko. Nay, 5 taon pa lang ako. Natuto na ako magbotit bakal. Para lang mapag-aral kong sarili ko. Ngayon malaki na ako at nagsisika para sa pag-aaral ko. Binabagsak mo na naman ako. Nanay ba talaga kita? Hindi na napigil ang sabi ni Mila habang patuloy sa pag-agos ang mga luha niya. Subalit tanging sampal muli ang binigay sa kanya ni Lily at dinuro-duro siya nito. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Ano? Nagmamalaki ka na ngayon ha? Nagmamalaki ka na? Bakit? Anong pinagmamalaki mo? Itong kakarampot na ipon mo? Pero Nay, para po yan sa pag-aaral ko. Ipon ko po yan. Umiiyak na sabi ni Mila. Wala akong pakialam. Tabi nga dyan. Ani Lily at binangga ang braso ng umiiyak na dalagita. Napaupo na lamang sa sahig si Mila habang umiiyak. Mas lalong tumindi ang paniniwala niya sa kanyang sarili. Hindi nga siya anak ng kinikilala niyang ina. Dahil mula pagkabata ay hindi niya naramdaman ang pagmamahal nito at pag-aalaga bilang isang ina. Hindi ito nagpapakaina sa kanya dahil mula noon ay puro paghihirap lamang ang binibigay at ginagawa nito sa kanya. Samantala, papasok na ng club si Lily nang tawagin siya ng isang babae sa isang sulok. Nang makilala ito ni Lily, ay napatiimbagang ito sa kanilapitan ng babaeng malawak ang pagkakangisi nito. Oh, anong kailangan mo?
Ani Lily. Seryoso? Tinatanong pa ba yan? Alam mo na kung anong kailangan ko. Kung pera. Wala akong pera. Madali naman akong kausap, madam eh. Eh di sige. Doon na lang ako pupunta sa malaking magbigay. Ay, buisit. Oo na, eto na. Yan na lang natitirang pera ko. Saad ni Lily at walang nagawa kundi ibigay ang gusto ng babaeng kaharap. Ayun, magbibigay ka rin pala eh. Salamat ha, next time ulit. Hanin ng babae at hinalikan pa ang hawak na pera. Kaya naman, galit na tinalikuran ni Lily ang babae. Habang sa kabilang dako naman, ay katatapos lamang painumin ni Marco ng gamot ng kanyang asawa. Nang makatanggap siya ng tawag mula kay Jason, lumabas muna siya ng silid saka sinagot ang tawag. Nahanap na namin yung babae. Ani nang nasa linya. Sige, saan yan? Pupunta ako. Aning Marco. Ilang araw nang may nagtatanggap na sulat si Marco mula sa hindi kilalang tao. Kaya naman, nang ipacheck niya lahat ng CCTV camera sa loob ng subdivision, ay may nakita siyang may babaeng nag-iiwan ng sobre sa labas ng gate at kung minsan ay sa labas ng opisina ay may naglalagay rin ng sobre sa ibabaw ng salamin ng kotse niya. At sinasabi niyon sa liham na alam nito kung nasaan ang kanyang anak. Sir, wala akong perang pambayad. Baka naman bigyan niyo pa ako ng second chance. Huwag niyo lang akong tanggalin sa trabaho. Nagmamakaawang sabi ni Lily sa kanyang amo. Isang taong sahod niya bilang manager sa club ay wala siyang nakukuha dahil binabayad niya rin sa tunay na may-ari ng club. Nagamit niya ang malaking pera ng club at kulang ang isang taon na sahod na para mabayaran yun. Sumaside-line siya sa pagbibenta ng katawan ngunit hindi pa rin sumasapat. Ang dating napakayaman na babae ay ngayon ay nagbebenta na rin ng katawan at nagmamakaawa upang hindi matanggal sa trabaho. Lahat ng kahirapang dinaranas ni Lily ay si Mila lahat ang sinisisi niya. Magmula kasi nang makuha niya si Mila ay nagsimula na rin siyang maghirap. Nasunog ang isang mall niya, nabaon sa utang ang isang negosyo, kaya kinuha ng bangko ang kanyang mansyon, sasakyan at iba pa. Ninakaw rin ang mga alahas niya, kaya naman lahat ng kamalasan sa buhay niya ay si Mila ang kanyang sinisisi. O sige, pagbibigyan kita. Pero sa isang kondisyon. Saad ng matabang lalaking boss ni Lily. Bigyan mo ako ng babae. Yung maganda, presko at sexy. Birthday ng inaanak ko kaya dapat preskong ihahain ko sa kanya bukas ng gabi. Ani ng amo. Kaya naman, sunod-sunod ang pagtango ni Lily bilang sagot. Samantala, sa kabilang dako naman ay sakay ng itim na kotse si Marco kasama ng dalawa niyang kaibigan. Siguraduhin lang ng tao na to na nagsasabi siya ng totoo. Nagtatagis ang bagang nasabi ni Marco. Hindi naman siguro yun magpapakabago na sundan ka para lang magbigay ng kasinungalingan. Ani naman ni Ryan. Ilang sandali lamang ay narating na rin nila Marco ang kinaroroonan ng taong nagsasabing alam nito kung nasaan ang kanilang anak. Sandali! Ani ng babae matapos itong makarinig ng katok sa pinto. Binaba nito ang hawak na tasang kape saka tinungo ang pinto. Pagkabukas pa lamang ng babae sa pinto ay nanlaki ang mga mata nito at napasinghap sa labis na gulat. Mabilis itong isinara ang pinto. Subalit malakas pa rin tatlong lalaki kaya naman nabuksan ulit ang pinto at naitulak ang babae dahilan upang bumagsak ito sa sahig. Nanginginig sa takot ang babae at pinagpapawisan na rin ito. Hindi alam ang gagawin at hindi alam kung paano matatakasan ang tatlong naglalakihang mga lalaki. Sino kayo? Nauutal na sabi ng babae. Kaya naman napangisi ng malademonyo si Marco at napatiimbagang. Malaki ang bawat hakbang nito at mabilis na nakalapit sa babae pagkatapos ay walang awang sinakal nito ang babae pataas. Kaya naman ay umangat sa ere ang babae at namumula na ito dahil sa higpit ng pagkakasakal ni Marco sa leeg nito. Where is my daughter? Ani Marco at parang kulog yun sa pandinig ng babae. Sobrang nakakilabot ang boses nito. Marco, paano kanya sasagutin kung babaliin mo ng leeg niyan? Ani Jason. Marco, huminahon ka. Kapag pinatay mo yan, hindi mo malalaman kung nasaan si Angelica. Saad naman ni Ryan.
Kaya naman nang marinig ni Marco ang pangalan ng anak, ay kumalma ito sa kabinitawan ng babae. Bumagsak sa sahig ang babae at habol pa rin ang sariling hininga. Nangihina ito dahil sa pinagsabang takot at kamuntikan na talaga itong malagutan ng hininga. Hinawakan ni Ryan at Jason ang magkabilang braso ng babae saka itinayo ito. Inuulit ko, nasaan ang anak ko? Ani Marco. Ha? At bakit ko pa sasabihin kung alam ko namang papatay niyo rin ako? Sagot ng babae. Sa narinig ay napakuyom ng kamao si Marco at nagtatagis ang bagang nito. Gustong-gusto nang tirisin ni Marco ang babaeng pilit pa rin nagmamatigas. May kapalit ang mahalagang impormasyong sasabihin ko. Pero kung papatay niyo rin ako, bakit ko pa sasabihin? Name your price at bubuhayin kita kapag nabawi ko ng anak ko. Sagot ni Marco, kaya naman nabuhay ng loob ang babae. Ako ang kumuha sa anak mo. Natigil saglit ang babae nang muli na naman itong sakali ni Marco. Bakit? Bakit mo kinuha ang anak ko? Nasaan siya? Madiing saad ni Marco, kaya naman hinawakan ni Ryan ang kamay ng kaibigan. Marco, patapusin mo muna, ano ba? Kapag namatay ito kaagad, hindi mo malalaman kung nasaan si Angelica. Ani Ryan, kaya naman muling binitawan ni Marco ang leeg ng babae. Napaubo ito at hirap na hirap sa paghabol ng hininga. Inutusan ako para kunin ang anak mo. Ngayon, akin na muna ang 50 million. Isasamahan ko kayo mismo kung saan nakatira ang anak mo. Ani ng babae.